Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, another utungan serye na naman po ang isi-share ko sa inyo. Isang online lending application na naman po ang ating pong aalamin kung worth it bang utangan o hindi. So guys, ang ating pag-uusapan for today's video is si pera mo. O, diba? So yun guys, ating aalamin kung ito bang si pera mo is worth it utangan o katulad lang din na iba na loan shark, mataas ang interest at hindi kaaya-ayang utangan. So, kaya guys, if you wanna know more about this online lending application, just keep on watching. But before we continue guys, disclaimer lamang po, hindi po tayo agent or promoter ng any online lending application na ating nire-review dito sa ating YouTube channels. Nag-share lamang po tayo ng ating personal experience ng paglo-loan sa kanila. Pera mo, online peso cash. So guys, under siya ni Magician of Money Lending Corp. At meron siyang 4.2 star, meron siyang 16K reviews. Ka-update lang din niya noong May 16, 2024. At nagpapautang daw siya ng 100,000 pesos. Ang taas! At meron na rin daw siyang 1 million users. Instant payment in 3 minutes, quick and easy, get cash loan, and 3-step, legit and simple daw. So, tingnan natin. Multi-channel repayment, convenient. So, open na po natin guys si pera mo. So, on opening this online lending application, so ito na po agad ang ating makikita, which is ang kanyang permission. So, we need the following permission to start your loan app. So, ito yung guys, yung kanyang mga i-access, which is si SMS, si call log, si location data, si camera, si contact data, installed application, and device information. So, kung gusto lang natin pong magpatuloy, click lang po natin yung agree. And then, allow lang po natin. Dito, mapupunta na tayo sa kanyang dashboard. So, dito, ang nakalagay naman is 10,000 pesos. So, kanina, 100,000 pesos. Click na po natin yung apply. So, after that, guys, kailangan na po natin ditong mag-register ng ating account. So, lalagay lang po natin dito yung ating active phone number. And then, meron po tayong verification code and mag-create po tayo dito ng password. Meron lamang po tayo ditong 5 informations na kailangan nating fill upan. Ang una po nating fill upan dito is yung identity information. So, narito yung ID type, birthday, and gender. So, guys, yung mga available IDs dito is si UMID, si passport, si TIN ID, si driver's license, si SSS, si postal ID, si Voters ID, si PRC ID, and si GSIS, and available din dito guys yung OWA ID. And click lang po natin yung next, and then personal information na po. So, alam na po naman natin dito, it's all about your personal information. Take note lang po dito guys, kailangan po niya dito yung ating social account. So, nanghihingi po siya dito ng ating social accounts. So, yung ating pong Facebook name is hinihingi niya dito. And then after that guys, click lang natin yung next and then work information na po, company name, pay period, salary, company phone, company address, and then after that, contact information na po ang ating ditong kailangang fill upan. So dito guys, ang kanyang hinihingi is 5 contact information. Yung mga ilalagay nyo po ditong contact information, isabihan nyo po kasi alam naman po natin na dito sila tumatawag pag tayo is merong loan sa kanila. So, i-aware nyo po yung mga ilalagay nyo dito para hindi po sila magulat. And then after that guys, facial recognition na po. So, and then click lang po natin yung next. And then, mapupunta na po tayo dun sa loan offer. Hindi ako na-approve doon sa loan length which is 80 days. Doon guys sa 80 days is 3,500 yung kanyang offer sa akin. And guys, doon naman sa isa, which is kasi dalawa yung pamilyan niya dito, is yung 7 days lamang po yung loan length. So, dun daw po ako pwedeng mag-apply kasi hindi po ako na-approve dun sa 80 days loan length. Dun daw po ako mag-apply sa
loan length lamang, which is 7 days. Pero bago po guys i-click yung apply instantly, so syempre kailangan muna nating tingnan yung kanyang interest details. So kailangan muna natin guys i-check para malaman natin para baka pag-decide ba talaga tayo kung kukunin natin siya o hindi. Ang kagandahan naman dito kay Pera Mo is pinakita niya talaga yung interest details o yung kanyang mga binawas sa ating loan offer o sa loan amount na kanyang inoffer. So dito, meron ditong interest expense which is 25 pesos. And meron siya ditong account management fee which is 260 pesos. And meron siya ditong platform service fee which is 370 pesos. And risk management fee, which is 370 pesos din po. And credit reporting fee, which is 475 pesos. A total of 1,500 pesos. So, ibig sabihin, kung ang loan offer sa atin is 3,500 minus 1,500 is ang matitira na lamang po sa atin is 2,000 pesos. For 7 days po natin yung babayaran. Ha, take note lang guys. For 7 days na lang po nating babayaran yung loan natin sa kanya. For your information guys, hindi ko po kinuha yung loan offer sa akin ni Pera Mo. Kasi guys, doon pa lang sa interest details is, tingnan nyo, napakalaki na agad nung bawas, which is 1,500 pesos. Pero guys, hindi ko naman sinasabing hindi nyo rin po ninyong i-offer sa inyo kung gusto nyo namang mag-loan dito kay Pera Mo. So, yun lang po yung about kay Pera Mo. So, sana po is nalaman nyo kung magkano ba yung offer and ano-ano ba yung mga ibabawas sa inyo, sa inyong malulon dito kay Pera Mo. Naging matalino po tayo pagdating po sa mga utangan, dito sa mga online pautangan na ito, na kung sa tingin ninyo is hindi po fair yung kanyang binawas o yung kanyang idinagdag, huwag na po natin siyang kunin. So, maghanap po tayo ng sa tingin natin is fair po and maaasahan at legit. So, yun lang po for today's video. So, sana po nabigyan ko kayo ng konting kaalaman about dito kay Pera Mo. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, click the subscribe button and i-like nyo na po itong video at mag-comment na rin po kayo. And i-on nyo na din po yung notification bell para maging updated po kayo sa ating mga susunod na video. That's all for today's video. See you on my next video. Bye-bye guys!